Hi Aquarius, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Aquarius, this is your second half monthly Gabay Tarot reading from May 16 to May 31, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Aquarius, ito po ay Jana reading. Mga parating pa para kay Aquarius ngayong May 16 to May 31, 2026. May hinintay ka? Aquarius? Meron naman dumating. Oo, meron dumating dito. Pero I believe may iba eh. May iba kang hinihintay. Pwedeng may iniisip ka sa malayong lugar. Pwedeng may connection ka sa malayong lugar. So, naghihintay ka dito eh. So, kailangan talaga ng mahabang pasensya nito, Aquarius. May pag-asa. Kasi you're hoping dito. Like, nag-iisip ka, darating ba to or hindi? May mga ganyan na akong nakikita. Pero may pag-asa ha. May pag-asa po. Pero may kailangan lang hintayin. Kasi pwedeng process ito. Pwedeng hindi pa right time. Pero ang unang nakita ko talaga pwedeng process. So sabi ng card, kung ano man tong hinihintay mo na kailangan ngang hintayin, pwedeng delay ito, make it sure na balance yung emotion mo. Kasi alam naman natin, 'di ba, na parati ko yan sinasabi sa inyo na pwedeng excited ka, pwedeng kailangan may talagang ihintayin. Tapos, kung nainip ka na, syempre ma-realize mo to. Teka, nainip na ako, parang na-disappoint. Syempre, ang kasunod niyan is nainip. Pwedeng na mainit ng ulo, or hindi ka nakampante, na-disappoint ka na. So, alam naman natin yung kasunod niyan na hindi magpapaalam yung anxiety, di ba? So, kailangan balansehin lang po, maging kalma. Gawin mo yung mga magpapakalma sa'yo, like may kausap ka, like matulog ng maayos, mag-relax. It might be nangyari to Aquarius kasi tinitest yung patience mo. Hindi sa pinahirapan ka ng universe kundi to shape you. It might be this is for maturity or di kaya kailangan lang talaga yung kailangan na habaan ng pasensya kasi magagamit mo ito sa susunod na journey. Pwede. To shape you nga. May ano dito, malakas ang kanyang influence. Babae without a partner. Malakas ang kanyang influence sa iyo ngayon or pwedeng ikaw to. Oo. Na pwedeng isip-isip mo siya. Kasi a woman without a partner, pwedeng widow din to. Na iniisip mo siya or nag-alala ka sa kanya. Or di kaya na-miss mo siya. And may pag-uusap din dito sa menopausal. Oh, by the way. Okay, kailangan ko sabihin kasi sinabi dito na pwedeng ang dahilan sa pagkakaroon ng isolation or feeling of abandonment is itong babaeng ito. Kung ikaw man to, pwedeng ibang tao. Pero malakas kasi ang energy niya, like influence niya. Tapos sabi ng card na differentiate between things. Pwede din marami kang responsibilidad, marami kang ayusin. So, sabi ng card, unahin mo yung
top priority. Kumbaga, differentiate between things na kung ano ba, saan ba sa ganitong mga iniisip mo, kung ano yung mga priority yan, unahin mo. Kasi wala kang gawin, di ba? Parati kang nag-iisip. So, i-prioritize mo. Kasi mukhang kailangan na gawin eh. Kailangan bigyan ng aksyon. Tapos may fear of separation dito. Or feeling burnout. So, sabi ng card na magsilbing aral to, kung hindi pa ito nangyari, much better, di ba? Na kailangan magkaroon ng time management. Pagpaplano. Tapos magsilbing aral din to na kunin mo siya as learning journey mo. Na para hindi maulit sa susunod. Or kung maulit man, alam mo na ang gagawin mo. Feeling overwhelmed ka dito eh. Maraming iniisip, maraming gagawin. Yan. So, ang unang sinabi dito is differentiate between things and i-priority mo. Okay? Kumbaga, kailangan mong kumilos. Lumabas agad. Aquarius yung sinabi ko sa inyo na may dumating. Baka ito yung hinintay mo or iba. May dumating na malaking pera. Pwedeng check ka din po. Yes. Ano to eh? May kontrata, may document ako nakikita dito. At congratulations pala kasi may nakita kong application dito like for example, job application. Na-approve po, natanggap. Pwede din visa application, loan application, scholarship application. Kung ano man tong application na ito, Aquarius natanggap po. Na-approve. May sagot na. So, may dumating na new opportunities dito. Pwedeng matcha-challenge ka nito kasi pwedeng itong opportunity nito is ang nature nito is talagang magiging busy ka. Maraming gawain. So, prepare yourself. Kanina pa yan, di ba? Ihanda mo yung sarili mo kasi magiging busy ka nga. May written communication dito, may telephone call, may text message, may paperwork. This is an act of giving and receiving. What I meant is an advice. Pwedeng ikaw yung nagbigay ng advice, pwedeng siya, pwedeng ikaw nakatanggap ng advice, pwedeng, okay, ayusin ko lang, naguluhan na ko, Aquarius. Pwedeng ikaw yung nag-advise. Some of you, Aquarius, ikaw yung nakatanggap ng advice. Pero din, mga doktor ang mga nanonood dito, medicine man or woman, yung pwedeng nurse, pwedeng pharmacist, basta medicine man or woman. Kasi may advice dito na need for emotional or physical healing. May medical concerns, health condition. Okay, kumakain pala ako ng strepsils kasi kailangan po. Okay. Huwag kayong mag-alala kung ikaw man to or siya, magkakaroon po ng healing. Yes, magkakaroon po ng healing. So, claim niyo po itong healing na ito. Anong tawag nito? Aquarius. Pwede din, sinabihan mo siya na, madali kang manghina. Kailangan mo mag-take ng vitamins. Example pa to ha. Kailangan mo magpa-check up sa doktor para mabigyan ka ng tamang vitamins. Pwede sinabihan mo siya. Or ikaw yung nakatanggap nga ng advice from this medicine man or woman. May nagsabi din sa akin ngayon na pwedeng may gusto mong may kausap ka na like kausap. Gusto mong may kausap ka para masatisfy ka. Like pagkausap mo tong taong ito parang hindi siya parang comfortable ka, magkakaroon ng healing, magiging yun nga, comfortable.
Okay? So, may nagsabi sa akin ngayon. Aquarius, may nakita ko ditong enemy. Parati ko itong nakikita sa inyo. It might be itong taong ito may access sa iyo. Malapit sa iyo. Maging maingat ko sa kanya. Most likely, babae. Meron din naman lalaki, pero may babae kasing energy dito. Okay? May competition, rivalry, pwede din nagko-compare siya. Na pwede na-disappoint ka kasi nagko-compare siya. Or di kaya isang tao nga na, ay, oo nga, may siya may hilig mangialam, like, naninira na connection, nakisawsaw, ano pa. Kasi yung competition, rivalry, pwede din naman siya in a healthy way. Pero hindi toxicity kasi ang nakikita ko dito. So, better put limitation. Kung kaya mo kausapin ng Aquarius, then go ahead. Pero mag-usap kayo, like, mag-usap ng para magkasundo, hindi para mag-away kung sino yung panalo, talo, kung sino yung mali, at tama. Kung baga ang intensyon nyo is magkasundo, magkaayos. Okay? And kung hindi kaya, like ayaw niya mag-cooperate, then put limitation. O basta mas piliin mo yung inner peace kesa sakit ng ulo. Kasi choice ng taong ito na choice niya, we cannot please everyone, di ba? Alam niya naman natin yan. So, choice ng taong ito na maging masama. Na kung concerned ka sa kanya, then i-pray mo kay God. State mo yung full name niya, then si God nang bahala nito, tapos ask ka ng divine assistance. Magpatuloy po. Kasi sinabi ng dalawang card dito marami kang mga gawain. So, kailangan mo mag-focus dyan para matapos mo, para magawa mo nga. 'Di ba? May priority ka. Yan. So, wag kang magpastorbo sa ganitong tao. Kasi ang intention lang kasi nito is manggulo. Let's say, nakikita niya na happy ka sisirain trip niya na sisirain niya yung mood mo. Hayaan mo ba? 'Di ba? Hindi. So, wag mong hayaan. Meron talagang ganyan, para siyang ingredients. Kasali na talaga yan na it might be this person is may siya, anong tawag dito? Yung, siya yung makakapag-realize sa'yo, like, magtulak na may realization na, let's say na, may sinasabi siya sa'yo, tapos hindi kayo magkasundo, kasi iba yung sa'yo Tapos, pwedeng dahil sa kanyang pagiging pakialamera, na-challenge ka at nakuha mo tong tagumpay. May mga ganyan So, mas piliin talaga yung inner peace kaysa sakit ng ulo. May dumating na naman. Aquarius, marami kong na-receive ng mga mensahe. Marami kong na-receive ng mga mensahe. May mahalagang announcement din. Mahalaga to important message, mahalaga na kailangan siyang isabi sa lahat. Like, hindi siya pwedeng ikaw lang. Kailangan mong isabi sa lahat. Yung important message. May invitation din. You're waiting for results Matatanggap mo to. Sinabi ng card kanina. Pwedeng telephone call to. Pansin ko talaga sa air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Marami mga kausap. Ngayong second half of the month. Okay. Aquarius, marami kang kausap. Pwedeng na-brainstorming ito.
tinutulungan ka ng mga tao eh. Tinutulungan ka. Brainstorming. You're weighing the pros and cons in a situation. Nagtitest ka eh. Like, ito yung ito-test ko. Kung hindi mag-work, ito na naman. Seeking acceptance to move forward. May nakita ko ditong, ito yung decision ko, okay ba sa inyo? Kasi nag-decide ka dito, hindi lang sa iyong sarili, kundi para din sa kanila. Okay ba sa inyo? Ito yung decision ko. So, brainstorming, nung kakausap mo yung mga may alam, gamit na gamit din yung talino mo. Marami kang, kumbaga, naging talkative ka. Oo, naging talkative ka ngayong Aquarius ngayong second half. And, may negotiation din dito ha. Negotiation, may interview, nag-gather ka ng factual information, conversation nga, may family influences. Maaari din ang iyong mga kausap is family mo or kasamahan mo sa isang room. Bahay, housemates, sa office. Iba din to. May young unmarried woman ako nakikita dito na very supportive sa'yo. Like, very maalaga, very supportive sa'yo na pwedeng, pwedeng sister mo, tinuring mo sister, daughter ba, friend. Basta na-appreciate mo kasi very maalaga po siya. Yes, very sincere. Very sincere po siya, totoo. Kung may taong hindi totoo sa'yo, may babae dito na totoo sa'yo. Yes. So, kuha tayo ng mensahe. Aquarius. Mensahe pa para kay Aquarius ngayong May 16 to May 31, 2026. Balance, spirituality, and practicality. Full moon in Pisces. Okay, so balancing. Makinig din sa inyong intuition. Okay? And okay, kanina pa to na magkakaroon talaga ng practical action. Diba, naalala nyo na marami kang kausap, anong tawag dito? Maraming kausap, nagbe-brainstorming kayo, may practical action. Gamit na gamit talaga yung talino mo at nakikinig ka sa yung intuition. Okay, tapos, kasi may gagawin ka. May gagawin ka talaga. Gamitin mo itong time na ito para itong ma-release na itong emotional baggages mo. At embrace mo yung pagiging creative mo. Kasi nakikita ko talaga gamit na gamit yung talino mo. Yes. Okay. May gagawin ka. Kanina pa to, yung mga daily responsibilities mo. Nag-iisip ka kung paano ba ayusin. So, yung paalala ng card kanina na unahin mo yung priority mo. Yung differentiate the things, tapos unahin mo yung top priority. So, ground your intuition. Okay? Malakas din yung intuition mo. Gamitin mo to para sa mga ginagawa mo ngayon. And, set boundaries with compassion. Okay? Kasi nakikita ko dito na may emotional exhaustion Like, exhausted. Okay? Protect your energies. Set healthy boundaries. Like, for example, yung sinabi kanina na may taong hindi totoo sa'yo. So, set healthy boundaries. Kasi that is protecting your inner peace. Protecting your energy. Okay? Lumabas din siya dito. Meditate.
Yung mag-relax ka para makapag-isip ka ng maayos. Meditation and action ay kailangan. So nakikita ko talaga dito yung practical steps, practical action, may nakita rin ako mga evidence, o release and review. Kailangan mo din mag-cleansing. Cleanse your space. Kasi pwedeng magulo yung mga surroundings mo dyan, like makalat kasi sobrang busy ka. Oo, para makakatulong kasi to na for proper meditation, para makapag-isip ka ng maayos. Okay? So, balance, spirituality, and practicality. Aquarius. Aquarius, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Ang ganda nito. Your energy. Aquarius, ang ganda. Kasi ito ay mga resulta sa inyong pagiging productive sa araw-araw. May magandang nangyari eh. Gustong gusto mo to. Wow. May growth and expansion. You're receiving love. You're receiving support. At nakikita ko rin dito may nag-aalaga sa'yo or inaalagaan mo siya. Most likely may mother figure dito na pwedeng inalagaan ka. Nakikita ko dito nagkaroon ka ng time for yourself, nagpaganda, nagpapapogi, nag-skincare, basta bumili ng gamit na gusto mo. May nakita kong ganyan. And this is also pleasure, may development, may success, and kasi sa astrology to, this is Venus eh. This is about love, beauty, money, and creativity. May pagbubunga na mabuti na parating, Aquarius. Yes, pwedeng bagay or pagbubuntis. This is fertility ha. Oo, pwedeng Miss Job, lalaki ako. Pwedeng jowa mo or tao malapit sa'yo. Pwedeng ganyan. And pwede din pong hindi lang to fertility kundi this is also means abundance and success. Sinabi ko naman sa inyo resulta to sa inyong mga pagiging productive sa araw-araw. So, be happy with the results of your actions. So, makaka-receive ka din ng malaking pera. Nag-clarify, di ba? Yung sinabi kanina, nag-clarify din dito. May unexpected job opportunity or any kind of opportunity na makapagbigay sa inyo ng malaking pera. Claim nyo po. Ang ganda po nito. Habaan yung pasensya nyo ha, kasi mukhang excited kayo or naiinip yung sinabi kanina. Make it balance lang po, kalma. Huwag kayong mag-alala, darating talaga to kasi naka-destiny to sa'yo. And remember to practice self-love mo, okay? Self-love, more self-love.
So, you're inspired in doing some action. Sabi ko naman sa inyo kanina, di ba, na marami kayong ginagawa, which is na-clarify na naman dito sa inyong tarot cards. Very focused, nagkaroon ng direction, nagkaroon ng determination, concentration, perseverance. So, this card tells you na kailangan magkaroon ng clear intention sa bawat aksyon para magtagumpay ito. Gumawa ng solidong plano para makagawa ka ng best decision. Makinig din sa inyong intuition kasi alam naman natin, di ba? Kung makinig tayo sa intuition, ito yung mag-guide sa atin sa susunod na hakbang na pagkilos patungo sa right path, patungo sa success. So, you have success in the face of difficulty. Kung nahihirapan kayo ngayon or na-challenge, ma-overcome mo yan, magbibigay yan ng tagumpay sa iyo. Oh, wag madaliin. Parang naiinip ang ilan dito. I think this is about love life. Wag madaliin na magkaroon kayo ng, kumbaga, madaliin para pumasok sa buhay pag-ibig. Pwede din na naiinip ka lang kakaintay kay the one. At pwede gusto nyo may project kayo para for level up. Basta wag magmadali. Wag mainip, wag magmadali. Yan ang sabi ng yung card. Oh, kalma lang. Don't rush things. Make it sure na magkaroon kayo ng vision for the future, mag-create ng solidong foundation, mag-establish kayo ng kahit anong plano para sa pag-level up nyo. At may advice ang card nyo dito, recording sa inyong career and money, na kailangan mag-focus. Kung gusto mo magkaroon ng success, kailangan mo mag-focus. Comes with determination at sinabi din to kanina clear intention para magtagumpay ito. May umuwi may travel, may umuwi, may success. Sa dalawang card na ito, success to eh. So, claim nyo po, Aquarius. Career and money. Opportunities pa rin. Aquarius, congratulations. Opportunities pa rin yung sinasabi dito. Mukhang mapapa-challenge ka lang sa opportunities na ito. Na yung sinabi ko kanina sa inyo, pwedeng mag-spend ka talaga ng effort. So, maging handa talaga. Prepare your energy. So, may parating na opportunity na huwag ka mag-alinlangan sana kasi nakita ko dito na some of you nag-alinlangan or fear na natatakot kunin yung opportunity. Ayan. So, you have to step forward. Ipakita mo sa kanila na interesado ka. May offer na negosyo, may offer eh. So, ano to? I-accept mo itong opportunity na ito, kung ano man po ito, na naka-align sa inyong career and money. Why? Kasi magbibigay ito ng kaunlaran sa iyo. Yes, accept mo itong opportunity na ito, galingan mo para magkaroon siya ng positive outcome. Kung magkakaroon siya ng positive outcome, again, kung magkakaroon siya ng positive outcome, magkakaroon ng recognition. Kung magkakaroon ng recognition, dadagsa yung opportunity sa iyo, Aquarius. Kaya galingan mo. O pwede po, tanggapin mo tong opportunities na ito. Huwag kang mag-alinlangan. Harapin mo with increased confidence. Dalawang card mismo nagsabi dito, harapin mo with increased confidence. Huwag kang matakot. Kasi posibleng dagdag trabaho to, mapapagod ka, dagdag kaalaman. Kaya nga sinabi pa kanina ng yung cards na i-prepare your energy kasi mapapasubok ka talaga dito. Pero magbibigay ito ng success sa iyo eh. Oo, success pa rin to. New doors opening nga. Maraming ganap. So, increase your confidence, okay? Aquarius. Kailangan to kasi, di ba, bihira lang yung opportunities at dumating ito. Tapos dadagsa yung opportunities. Wow. Galingan niyo po, Aquarius. Y- um,
You have confidence and persistence sa iyong mga ginagawa dyan. Eager na eager ka talaga to achieve a successful outcome sa successful outcome sa mga ginagawa mo. Basta po, ang sinabi ng core dito, don't give up, don't doubt your strength, feel your fears, and take action pa rin. O, action pa rin ang kailangan dito. Take action anyway. Na maging matatag ka kasi nakikita ko naman dito kung haharapin mo to, fear na to, struggles mo ito, challenges dito, ma-overcome mo ito. Move forward with courage. Overcoming obstacles kasi to eh. Resilience po, resilience. Take an action with courage. Galingan mo, Aquarius. Aquarius, gusto nyo bang ma-prompt kayo or ma-notify kayo na may bago tayong video? Like, mapanood nyo yung premiere ng video natin. Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung bell notification dyan para updated kayo sa ating video. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Napanood nyo na ba yung apat na video, weekly, monthly, first half, and 3 months from now? Kung napanood nyo na nakalimutan nyo or hindi pa napanood, andito lang po sa channel natin, hanapin nyo po. Scroll down nyo lang po, okay? Lahat to eh. Single ka man relasyon sa buhay mag-asawa. Kasi nag-overthink kayo, para kang nakatali sa isang bagay, sitwasyon, or sa isang tao at ikaw ay nahirapan. Ang sabi kasi ng card dito, ikaw ang makapagbigay laya sa iyong sarili. Kailangan kasi ng willingness dito. Pero magagawa mo to, sinabi kasi ng isang card mo dito. Na you are moving forward, you're embarking on a healing journey. Pwedeng relocation to, or mag-iiwas ka na sa mga toxicity. Mismo ikaw ang gagawa ng paraan na para magkaroon ng healing. Pwedeng magbabakasyon ka, mag-vacation leave ka para makahinga. Ang some of you, nagpa siya dito mag-live-in or maglipat bahay po. Okay? At may travel kasi ako nakikita dito. Basta you're moving forward or embarking on a healing journey. Hindi naman kailangan na travel, lipat talaga. Pero then ngang nagpasya ka lang na mag-move forward, na palayain mo yung sarili mo, which is good. Kasi nga, bakit? Kung gagawin mo to, magkakaroon siya ng balanse at pagkakaisa. Like sa pagbalik mo, recharge ka na, magiging maayos na. Okay, kung ano man tong desisyon mo, ideas, or plano mo susunod. You're inspired doing some action, single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa. Nakikita ko naman dito, kampante ka sa kung anong sitwasyon ka. Okay. So, matatag, kampante ka sa kung anong sitwasyon ka, gumagawa ka ng rules, ano pa. Kumbaga kontrolado na, yung sinabi kanina magiging balanse talaga. Nung dati hindi kontrolado, ngayon kontrolado na. Okay, so pag-imani niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Aquarius, see you tomorrow. Maraming salamat po.